Network Entertainment. First real job ko, and I felt important. So parang For me, parang it was nabola ka ni okay. boss. Oo, Ganon. nabola ako. Pero siguro, gawin mo sa akin yan ngayon, na ang tagal-tagal ko nung nagtatrabaho, I don't think I would be okay with it. So anong papayo natin kay acting lead pero ang sweldo parang pang-extra? Ako siguro dun sa story niya kasi, parang wala siyang timeline. I think he or she should ask for a timeline from the boss para at least clear tayo. Okay, hanggang kailan to? Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal when we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo sa pantry. Kasama ko ang aking co-host, si Zardels Reyes, CRSP. Hello! Kumusta ka naman, Long Zar? time! Okay. Absent ako, Yeah, absent ka. Tsaka ito yung episode na gusto ng mga Immortal. Yung wala tayong guest, nagbabasa tayo ng sulat. Yeah. Pinapayuhan Mga natin real yung life scenarios. Yung mga listeners natin or yung mga nagme-message sa Facebook, sa Instagram. Oo. Diba? Uy, thank you pala doon sa mga nagme-message sa sa Facebook page namin at saka sa Instagram. May TikTok tayo, hindi lang ganun ka-active. Tapos Oo. may mga Discord. Pero yung sa TikTok, magiging active na tayo soon. Yes. Just like and subscribe to the Underpaid Podcast on Spotify, Apple Podcasts, wherever you listen to podcasts. So, yun. Update muna. We're still with Suplado Motors and we're currently reviewing different cars. And we have yung mga shoot na lifestyle, a day in a life na featuring the cars that we're borrowing. So please like and subscribe to Suplado Motors. And yung personal social media accounts namin, ako, Stanley Chi. Siya naman. It's Zardelos Reyes 1 on LinkedIn. Okay. So, natin simulan. Yes. Letter number 1. Ang sulat natin, hindi na nagbibigay ng hindi na natin babanggitin yung pangalan kasi baka mamaya masyadong obvious Ang title ng letter niya, Promotion na Walang Promotion. Dear Stanley and Zar, 3 years na ako sa company. Ng trabaho ng senior, ako ang gumagawa. Ako nagtitrain ng mga bagong employees at ako rin ang sumasalo sa mga sablay ni boss. Last week, kinausap ako ng manager ko. Ang sabi niya, ready ka na ba for leadership or for a leadership role? Kinabahan ako dahil ang nasa isip ko, eto na ba yung pinapangako niya sa aking increase? Sabi niya, simula sa Monday, ikaw na ang mag-o-oversee sa buong team. At ang sabi ko naman, may title change po ba ako? Sabi ni boss, wala pa. Prove yourself muna. Ang sabi ko, may increase po ba? At ang sabi ni boss, sa susunod na evaluation. Sir Stanley and Zar, ilang prove yourself ba ang kailangan bago maging tao sa payroll o bago ko madagdagan ng sweldo or tumaas ang posisyon? From acting lead, pero yung sahod, pang extra. Aba, may ganun So, nangyari na ba sa'yo yan? Yung pangako ng boss na i-increasean, nangyari sa akin. Pero the promotion, wala nang title change. Kasi parang every evaluation, di ba, merong 20%, 10%, or 5% na salary increase, di ba? May mga ganun. Pero hindi na ibibigay. Oo. Yung pag na-promote ka naman, pag nailagay ka sa leadership role, sa akin, dapat pag binigyan ka ng leadership role, automatic tataas ang sweldo mo. Oo. Pero kung palaging prove yourself na lang ang sasabihin ng boss, medyo mapapaisip na ako. Oo, tama. Diba? Parang hanggang kailan ba tong prove yourself na to? Oo, parang walang timeline yung prove yourself
Oo. No? Ako nangyari na sa akin yan dati. Pero hindi naman ako sinabihan ng prove yourself. Pero sinabi lang sa akin na gagawin akong lead. Bago pa lang ako noon, 2 months. So ako naman, and first job ko. So ako excited na excited, di ba? Kasi imagine mo, bigla ka na lang 2 months ka pa lang doon sa job tapos gagawin kang lead. Pero ito, walang anything, walang papeles, walang documentation. Sinabi lang niya verbally So walang na ikaw yung lead. Walang kasamang HR dun sa wala. meeting. Hindi mo magagamit sa, for example, sa credentials mo. Walang ganun. Tsaka walang paper trail. Walang paper trail. Parang mas official pagka may email, nakasisi yung HR, nakasisi yung ibang manager, di ba? At saka yung isang senior doon, sinabihan ako na wag daw ako papayag sa ganun. Na walang documentation, walang anything. Pero for a year, okay ako doon sa setup. Binibigyan ako ng additional responsibilities. Kasi siguro first job ko eh. Hey, his name is Chico Garcia. And his name is Gino Quillamor. And together, we are Only Fun. That's right, for only $12 a month. But if you're willing to pay, why not? No, we're from a podcast that talks about movies, TV shows. Basically, we do reviews of K-dramas, whatever really. Whatever is on streaming, whatever is on cinemas. We also get to occasionally interview celebrities, actors, directors, and of course infused with our own witty brand of humor and slice of life. Wow. I guess we don't infuse a lot. Check it out. First real job ko, and I felt important. So parang for me, parang it was nabola ka ni okay. boss. Oo, Ganon. nabola ako. Pero siguro, gawin mo sa akin yan ngayon, na ang tagal-tagal ko nung nagtatrabaho, I don't think I would be okay with it. So anong papayo natin kay acting lead pero ang sweldo parang pang-extra? Ako siguro dun sa story niya kasi parang wala siyang timeline. I think he or she should ask for a timeline from the boss para at least clear tayo, okay, hanggang kailan to? Kasi hindi yung parang forever na lang na, okay, ito yung ginagawa ko, ito yung responsibilities ko. Tapos, wala man lang, hindi ako sure. Walang exact moment when it will end. So, I think ask for a timeline. Okay. Very important yun. Ask for a timeline. Ano pa? Oo. Kung possible, ask for documentation din. Yung nag-i-email Diba? kayo kahit sa Viber, di ba? Yung parang sasabihin ni boss na, sige, may increasean ka after ilang months or mapopromote ka after ilang months. Hindi yung parang talkies lang. Ibig sabihin yung parang salita lang. Tapos wala kang proof. Ngayari, he said, she said. Pag nag-meeting kayo sa HR, tapos wala kang maipakita. Yeah. Diba? So, ask for documentation para at least magamit mo rin siya doon sa LinkedIn mo. Malagay mo sa LinkedIn, malagay mo sa resume. Kasi baka mamaya, lalagay mo yan sa resume mo tapos tawag sila tapos nag-apply ka sa ibang company. Tatawag yung company sa HR, syempre 'di ba, magba-background check sila. Tapos malalaman nila hindi pala nangyari 'yon. Wala, hindi siya documented. So tama yung sinabi mo, Zar, na dapat may documentation, pangalawa yung timeline. And of course, sana kasama yung HR sa meeting. Nakasisi si HR. Si HR, aminin natin, pare-para kayo empleyado sa opisina ng HR. Pero pag may nakita siyang proof na pinangakuan ka ni boss, ipaglalabang ka naman niya. Oo. 'Di ba? Unless yung HR mo yung boss din. Oo, may mga ganun, 'di ba? Wala silang HR manager, yung may-ari na. Siya na yung HR, siya na yung nag-aasikaso ng lahat, all around, or kung family business, baka yung nanay niya yung HR. Oo. Baka yung kung sinong kamag-anak ng HR, may biases na. Pero sa ating kay acting lead na parang extra yung sweldo, take this as an opportunity na matutunan lahat ng trabaho sa opisina. Ngayon, pag magaling ka na, alam mo na lahat ng ginagawa, mag-usap na kayo ni boss na, sir, I'm doing the job of 3 people. Humingi ka na ng increase,
magtanong ka na kung pwede ka ma-promote kasi yun yung bargaining chip mo eh. Alam mo Yeah. lahat ng ginagawa. Parang know your leverage. Ganun. Kumbaga, pag umalis ka dyan, mahihirapan silang lahat. Oo. Diba? Baka 3 tao ipapalit sa'yo, mas mamumroblema sila. Oo. Ayun. Kasi ginagawa mo na yung job eh. Mm. So, meron ka ng proof of capability. Okay. So, ang tip natin kay acting lead, timeline, paper trail, tapos mag-antay-antay ka ng konti. Give it a couple of months. Yeah. Tapos hanggang kailan yung prove yourself. And make sure na pag pinrove mo yung sarili mo, hindi ka sasablay sa trabaho. Do not post anything on social media na nagrereklamo ka kasi nakikita yan ng HR tsaka ng mga boss. Tsaka ng mga kaopisina mo. Huwag ka magkukwento kung kani-kanino. Kasi madaling kumalat ang chismis sa opisina. Yun. Tama. So, sana nakatulong acting lead ha. At kung may mga listeners tayo na gusto humingi ng tulong sa atin, humingi ng payo, all you have to do is message us sa Underpaid ng Facebook and Instagram. Pwede namang sa personal social media accounts namin. Yes. Pero mas maganda kung nasa Underpaid para ma-actionan namin kagad. Minsan sa fan page ko merong nagme-message sa talaga? Facebook. Yes. Anong sinasabi sa'yo? Yung akala ata dole ako eh. Ikaw naman. Oo. And then nagtatanong sila about yung mga regarding the salary benefits, ganyan. We give advice sa trabaho. Pag yung mga ganyang benefits, I think dumirekta na kayo sa dole. Yung mga ganyan. Oo, tama. Ayun. So, Zar, ano bang gusto mong ipayo sa ating mga listeners? Tukol dito sa Overall, di ba? Kunyari, gusto nilang career coaching. Okay. Oo. So, if ever, kasi nagkaroon ako ng opening sa schedule. So, if ever you need career coaching, mag-message lang kayo dun sa Underpaid Podcast Facebook page. So, yun, like and subscribe guys. Spotify, Apple Podcasts, and of course, huwag niyong kakalimutan, Suplado Motors. We've been interviewing a lot of celebrities. We've had a lot of guests recently na may kinalaman din sa trabaho yung pinag-uusapan namin. Kung meron kayong request na kaya naman namin i-guest, mag-message lang kayo sa amin. Yes. Kasi we've guested the entire team of Visor. Yeah. We've guested sila, yung sila Rakitera Oo. na DJ, di ba? So, magsabi kayo kung sino gusto nyo i-guest namin na may kinalaman sa trabaho ninyo. We'll be guesting Gabriel Go in the future. Yes. Future episodes. Kaya we've been recording a lot of advanced episodes kasi pagdating ng end of March, mahal na araw. Oo. Di ba? WrestleMania. WrestleMania? Oo. Usually, mahal na araw yung WrestleMania. Talaga? Oo, ganun. Tagal ko na hindi nanonood ng wrestling eh. Hindi, tsaka nagre-recording kami, pupunta akong China eh. Talaga? Oo, punta akong China. So, Kailan ka pupunta? hindi ko pa alam yung exact dates. Pero Okay. malamang April yun. Kaya nag-advance recording tayo. Oo, just in case. Yun. Tapos, nagre-request ng mga Viva Max guests. Sila, Oo, huwag mo na sabihin yung pangalan. Yung mayor ng TPN, kilala nyo naman kung Oo sino naman, yan. oo naman. We'll try our best na mag-guest kami uli ng mga different artists, celebrities from fields ng Yeah. sa showbiz, sa kung anumang trabaho. Okay. So there you have it, guys. Alam nyo na gagawin, malalaki na kayo. For Zardos Reyes, I'm your host, Stanley Chi. This is the Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.